May-ari, tingnan mo, iyong taong tumulong sa iyo noon para makapag-aral sa kolehiyo. Siya nga talaga. Papa, nakapasa ako. Anak, ano bang sinasabi mo? Nakapasa sa ano? Papa, nakapasa ako sa Universidad ng Shaowu. Universidad ng Shaowu. Ang ganda namang paaralan niyan. Talagang binigyan mo kami sa pamilyaan ng malaking ginhawa. Anak, sobrang init ngayon, umuwi ka muna. Hintayin mo si Papa na makauwi. Uuwi ako at ipagluluto kita ng red braised pork. Sige Papa, uuwi na lang ako at hihintayin kita. Mag-iingat ka sa paglakad mo. Magandang balita ang pagpasok sa kolehiyo. Pero paano naman ang tuition ko? Tingnan mo nga, laki na ng batang iyan. Siguradong matagal na siyang may sariling pamilya. At isa lang siyang mangungulekta ng junk. Bakit mo ba kailangang mangulit pa para hanapin siya? Hindi naman siya ganyan dati. May mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kailangan kong harapin siya at malanawan. Ganyan ba? Sige, bumalik ka muna. Sige po, may-ari. Sandali lang, Secretary Cheng. Pumunta ka sa sasakyan. Ilagay mo rito ang mga inihanda kong gamit at dalhin mo mamaya. Sige po, may-ari. Hoy, pinsan ba ako ni Marte? Oo po, Dr. Joe. Kumusta na ang kalagayan ng tatay ko? Sa ngayon ay medyo matatag pa naman. Pwede nang i-schedule ang operasyon bukas. Pero yung 3,000 yuan na naibigay ninyo noon, nagastos na. Kailangan pa nating maghanda ng 200,000 yuan. Sige po, Dr. Joe. Kapag nakumpleto ko na ang pera, ipapadala ko agad sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pag nakalabas na ng ospital, pwede na nating i-reconcile. Sa gastusang medikal, hindi ka rin naman makakagastos ng malaki. Huwag mo nang patagilin. Sige po, Dr. Joe. Huwag kayong mag-alala, makakahanap ako ng paraan bukas. Sige, ganyan na lang. Suma nito na ang huling palugit. 500,000 ni 1 sentimo, hindi pwedeng kulang. Kung hindi mo pa rin mailabas, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging mahinahon. Kuya Biao, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Sigurado akong may paraan. Paraan? Saan ka kukuha ng paraan? Yung perang nakuha mo noon sa panloloko sa lalaki, tumakbo ka agad pagkatapos. Ngayon, sino pa ba ang papayag na magpunas ng puwit mo? Noon para sa akin ipinagsangla ni Wazi pati bahay at kotse. Napakabait niya. Pinakaayaw niyang maghirap ang mga bata. May isang tao. Ang dating asawa ko na si Wazi. Ang lalaking iyon ang tanga kong magmahal. Noon nang utangin ko ng ganoon kalaki si Wazi pa ang samalo para sa akin. Nang maglaon, narinig ko na lagi niyang kasama ang anak na babae araw-araw. Basta may anak akong magsasalita para sa akin, matutunaw agad ang puso niya. Hindi niya hahayaang walang pakialam ang dating asawa mo. May pera na siya ngayon. Dati, mayaman siya. Kahit wala na siya ngayong pera, makakagawa pa rin siya ng paraan. Noon, pati basurang babae na pulot niya. 10,000 ang naibigay niya sa estudyante. Ang buong kalagayan na iyon, basta umiyak lang ako. Siguradong hindi niya iyon makakayanan. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Ngayon din, kailangan nating makita ang pera. Sige, sumama ka sa akin. Kapag may nambantay sa kanya sa tabi mo, lalo siyang hindi mangangahas na hindi maglabas ng pera. Gusto pa rin ng lolo na maglaro ng mahjong. Wala akong oras na samahan ka. Hayaan mo nang ang kapatid kong si Xiao Biao ang sumama sa iyo. Lumabas ka, Xiao Biao. Sumama ka kay Shuman. Sige, Kuya Biao. Kuya Wazi. Oy, sino ba ang hinahanap mo? Basura lang pala ang binibenta mo. Ano? Mas mabuti pang pag-isipan mo ulit ng mabuti. Tingnan mo ng maigi. Ikaw, bata ka pa, paano ka napulot ng bote sa labas? Paano ka nakakapulot ng mga bote sa labas? Ganito kasi, kuya, maaga pang pumanaw ang mga magulang ko. Mula pagkabata, kami na lang ni Lola ang magkasangga sa buhay. Sa pagsasaka lang si Lola kumapit para mapalaki ako at mapag-aral. Kahit medyo mahirap ang buhay, masasabing masaya pa rin kami ni Lola. Noong nakaraang taon, nakapasok ako sa isang namungunang universidad. Sobrang saya naming ni Lola. Iniisip ko na pag nakapagtapos na ako sa kolehiyo, makakapag-ipon ako ng napakaraming pera para kay Lola. Bibilhan ko siya ng malaking bahay para makapagpahinga siya ng masaya. Pero noong katapusan ng nakaraang taon, biglang nagkaroon ng malubhang sakit si Lola. Pumanaw siya.
Ako na lang ang naiwan, mag-isa at walang masandalan. Wala akong pera. Gusto ko pa ring mag-aral. Kaya wala akong magawa kundi magkapera sa pamumulot ng bote. Hindi na ako iiyak. Ate, tingnan mo si Lola sa langit. Gusto rin niyang araw-araw kang masaya. Sige na, pag-usapan natin ang masayang bagay. Hindi mo lang ba sinabi na nakapasok ka na sa kolehiyo? Kung ganoon, saang universidad ka nakapasok? Nakapasok ako sa Universidad ng Watching. Tingnan mo, Universidad ng Watching. Ang galing mo pala, mahal. Ate, ang galing ba talaga? Oo, galing talaga. At isa pa, maganda ang universidad. Wala na rin akong pagkakataong magsugal. Ate, kung magkakaroon ka ng pagkakataong mag-aral, mag-aaral ka bang mabuti? Oo naman. Mula pagkabata, tinuruan ako ni Lola. Ang tanging daan lang ay ang pag-aaral. Ate, sa card na ito may 10,000 yuan. Ang password ay 6 na isa. Dalhin mo ang perang ito at bayaran mo ang matrikula. Kahit 1 sentimo, huwag mong bibigwin ang inaasahan ni Lola. Tandaan mo, ha? At pag nakapagtapos ka na, siguradong pupunta ka para maglingkod sa bansa. Kahit ngayon ay nahihirapan ka ng kaunti, pero basta hindi natin susukuan. Bubuti at bubuti rin ang mga araw na ito. Kunin mo na lang, tanggapin mo bilang pasasalamat ko sa iyo. Ay, naalala ko na. Ikaw ba si Wang Xiaomin? Ay grabe, parang naging ibang tao ka na. Matagal na rin tayo hindi nagkita, halos hindi na kita makilala. Oo, malaki ang utang ko sa tulong mo noon. Nang tumawag ka kanina, narinig ko lahat. Ang tatay mo siya. Siya ang tatay ko. Mabuti naman siya. Malakas ang katawan at matibay pa. Huwag mo nang pagtakpan. Nang tumawag ka kanina, narinig ko rin iyon. Sa dami ng taon, hanap pa rin kita. At may napakahalaga akong sasabihin sa iyo. Nang ibinigay mo sa akin ang card na ito, may 10,000 doon. Ngayon ay umabot na ito sa 1,000,000. Itong bahay na ito, ako rin ang naghanda para sa iyo. Tanggapin mo na lang. Xiaomin, napakahalaga nito, hindi ko pwedeng kunin. Sinabi ko nang kunin mo noon, kaya kunin mo pa rin ngayon. Kung wala ang tulong mo sa akin, wala sana ako ngayon. Tama ang sabi ng kasabihang iyan. Ang utang na loob ay dapat tumbasan ng bukal na tubig. Kapag mabuti ang tao, dapat lang nagantihan din ang kabutihan. O Wazi, ang galing mo pala ngayon kumayad ha. Nakakuha ka na pala ng sertipiko ng pagmamay-ari kahit nagkalat lang sa kalat at basurahan. Schumann, ano ang ginagawa mo rito? Huwag mong kalimutan, noon ay hindi tayo nagkaayos ng maayos. Ngayong may pera ka na. Kasali rin ako sa bahay na ito at sa card na ito. Binibini, pakisuyo, mag-ingat ka sa pananalita mo. Ang mga ito ay ipinadala ko kay Kuya Wazi. Wala kang kinalaman dito. Ikaw naman, sino ka ba? Sa ayos mo pa lang, mukha ka ng mapagkunwari. Baka siya ang bago niyang babae. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya mabuting lalaki. Noon, kahit ang sarili niyang asawa, hindi niya mabuhay ng maayos. Schumann, noon, iniwan mo ako na may utang at isang bagsak. Ako lang mag-isa ang nagbayad ng utang at nagpalaki ng bata. Ngayon may lakas ka pang humarap dito. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Ang lalaking ito, pag yumaman na, hindi na kinikilala ang dating asawa. Ako ang nagkaanak sa kanya. Ngayon na may pera na siya, gusto na niya akong itapon. Ikaw, tingnan mo muna ito. Ano ito? Ang dami mong Saturday, utang niya ito noon. Kasama pa ang 50,000 na tubo. Sabi niya, ikaw ang lalaki niya. Ang utang na ito, kailangan mong bayaran ngayon. Hindi man lang ito pirma ko. Noon, ako na ang nagbayad para sa iyo ng mahigit 30,000. Ano pa bang gusto mo? Sino ang nagsabing pwede kang tumakas noon? Hindi ba gusto mong maging mabuting tao? Aba, pati di kilalang babae, kaya mong bigyan ng 10,000. Bigyan mo ako ng 50,000 iyon bilang dating asawa, ano naman? Paano mo nalaman ang tungkol sa 10,000? Ako. Narinig ko lang sa kanya, hindi ba pwede? Sige, papakinggan kita ng isang voice clip, at maiintindihan mo. Noong mga taon na iyon, ang babaeng estudyante na iyon ay nakakuha ng 10,000 mula kay Wazi. Talagang napakalaking pakinabang niya. Kung alam ko lang na may pera pa siya, dapat mas naloko ko pa siya ng kaunti. Nirecord mo ako. Bakit mo ako nirecord? Naibisto na ng boss ang lahat. Ang tinatawag mong utang ni Miss Schumann noon. Karamihan yun ay dahil sa pagkakalugmok niya sa sugal at utang. At may 2 promissory note pa na pinaghinalaang peke ang pirma.
At mula nang umalis siya noon, hindi na niya kailanman binigyan si Wheezy ng kahit isang kasing na panggastos. Hindi lang siya gumawa ng pekeng utang. Inaangkin pa niya ang bahay at ipon ni Wheezy. Ginoong Son, gamit ang mga huwad na promissory note para mang-scam. Maaari na akong tumawag agad ng pulis. Sigurado ka bang gusto mo pang ipagpatuloy ang gulong ito? Nagpapakalat lang ako ng balita, wala akong kinalaman dyan. Huwag ka nang umalis. Hindi pa nakukuha ang pera. Kung anong gulo ang pinasok mo, ikaw ang umako. Wheezy, alam kong nagkamali ako. Sa totoo lang, sa mga taon na ito, hindi rin ako naging maayos. Tingnan mo, malaki na rin si Wheezy. Kahit paano, ina niya pa rin ako. Sa pagtingin mo na lang na bata siya, bigyan mo na lang ako ng kaunting pera. Ngayon mo lang naalala na ina ka niya. Noong nilalagnat siya, nasaan ka? Noong umiiyak siyang hanap ang nanay niya sa kalagitnaan ng gabi, nasaan ka? Nasaan ka noon? Ngayon na nakapasok siya sa universidad, alam mo ba kung gaano siya kasaya? Pero pagbalik mo, ang unang ginawa mo ay hindi man lang tanungin kung naging mabuti ba siya. Kundi humingi ka agad ng pera. Talagang gusto mo pang bayaran si Wheezy. Bayaran mo na lang ang lahat ng taon na hindi mo naibigay na panggastos sa kanya. Kung pera lang talaga ang habol mo. Ngayon din, tatawag na ako ng pulis. Wheezy, kaya mo yan. Ngayon, may kakampi ka na. Ano? Sinasabi ko sa inyo, hindi ako papayag na basta ganito na lang ito. Pwede kang hindi pumayag. Pero mula ngayon, si Kuya Wheezy at si Wheezy ay hindi na mga taong basta na lang ninyo aapihin. Xiaomin, pinagtawanan mo sila. Sa buhay kong ito, si Wheezy ang pinakamasakit sa loob ko. Pinalaki ko siya, at tiniis niya sa akin ang napakaraming hirap. Tapos masasaktan pa siya ng ganito ng sariling ina niya. Kuya Wheezy, wala kang ginawang masama sa kahit sino. Ikaw lang mag-isa ang bumuhat sa lahat ng ito sa loob ng maraming taon. At napalaki mo pa si Wheezy na napakabuti. Malaki na ang pagkakautang mo sa lahat. Pero ngayon, wala na akong kahit ano. May puso ka pa rin. May pananagutan ka, at may napakabait kang anak na babae. At saka, bumalik na rin ang taong iniligtas mo noon. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabantay sa iyo.